Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 11, talata 45 hanggang 56. Ang konteksto ng ebanghelyong ito, ang pagbuhay muli ni Jesus kay Lazaro. At dahil dito, maraming mga Hudyong nakasaksi at sila ay sumampalataya kay Jesus. Kaya naman ang mga pinunong relihiyoso, ang mga Pariseyo ay nangamba. Sinabi nilang naniniwala na sa kanya ang lahat sapagkat marami siyang himalang ginagawa. Sabi nila, kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, mananampalataya sa kanya ang mga tao at maaring gawin siyang hari at ito ang magiging mitya na ang mga Romano ay muling bumalik at wasakin ang kanilang bayan. Para bang sinasabi ng mga punong relihiyoso, kung siya ang magiging hari, iisipin ng mga Romano na tayo ay nagtatanghal ng isang hari upang labanan ng imperyo. Kaya tayo ay wawasakin. Kaya't sila ay nangangamba sa magkabilang panig o nangangamba sa dalawang bagay. Na si Jesus ay sinasampalatayanan na ng mga tao at hindi na sila pinapaniwalaan sapagkat mas malalakas ang mga tandang ginawa ni Jesus. At ang ikalawang bagay na kanilang pinangangambahan ay baka wasakin sila, saktan ng Imperyo Romano. Kaya nga sa puntong ito ay nagsalita ang pinakapunong pari noon na nagngangalang Caifás. Ang sabi niya, wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? At binagyang diin sa ebanghelyong ito na ang mga salita mula sa bibig ni Caifás ay hindi mula sa kanyang sarili. Ito ay isang propesiya. Bilang pinakapunong pari, pinadaan ng Diyos sa kanyang bibig ang totoong mangyayari kay Jesus. Na si Jesus ay mamamatay upang hindi mawasak ang marami. Bagamat malalim o masama ang binabalak at intensyon ng mga punong relihiyoso ng mga Hudyo, gayon din ang pinakapunong paring si Caifás. Tila ba ipinahayag ng mabuting balitang ito na sila ay mga instrumento lamang sa totoong kalooban ng Diyos Ama sa langit. Na totoo, ang anak niya na si Jesus, ang ating Panginoon, ay wawasakin at mamamatay upang hindi na wasakin at mamatay ang sangkatauhan. Ang pananaw ni Caifás, ng mga Pariseyo at ng mga punong relihiyoso ay pananaw ng politiko. Ang nais nilang ipagtanggol ay ang sarili nilang kapakanan at ang sarili nilang templo, ang sarili nilang bayan. Ngunit hindi nila nakikita ang mas malaking misteryo, mas malawak na kadahilanan kung bakit kailangang mamatay si Jesus. At ito ay alam ng Diyos. Hindi upang mawasak ang isang bayan, hindi upang gumuho ang isang templo. Ang totoong dahilan at layunin ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay upang tayong lahat ay hindi na mamatay. At kung atin muling pagninilayan, bakit ba kailangang mamatay ng sangkatauhan? Mamamatay ang sangkatauhan bilang pagbabayad sa kasalanan. Ito ang konsekwensya ng kasalanan. Kung babasahin natin sa kasulatan mula sa unang aklat hanggang sa huling
talata ng Biblia. Ang kasalanan ay palagiang nagdadala ng pagkawasak at kamatayan. Ngunit ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ito ang sinabi rin sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kabanata 3, talata 16. Kaya't inialay niya at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mamatay, ngunit magkaroon ng buhay. Ito ang layunin ng pagdurusang haharapin ng Panginoon, ng mabigat na krus na kanyang papasanin, ng libingan na kanyang papasukin, ng muling pagkabuhay na kanyang ihahayag bilang tagumpay sa kamatayan. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Ang dahilan sa likod ng lahat ng pangyayaring ito ay isang salita lamang: pag-ibig ng Diyos. Na para bang sinasabi sa atin sa araw na ito, mahal kita. Ayaw kong ikaw ang mamatay. Ayaw kong ikaw ang mawasak. Kaya sinasabi ni Jesucristo, ako ang mamamatay para sa iyo. Ako ang mawawasak para sa iyo. Ngunit higit sa lahat, ako ang muling mabubuhay para sa iyo, upang bigyan tayong lahat ng bagong buhay. At ang buhay na ito ay hindi na buhay ng kasalanan, hindi na buhay na nakakulong sa makalupang kaisipan, kung hindi isang buhay ng mga anak ng Diyos. Ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak sa atin upang sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay isama niya sa buhay ng Diyos. Ibalik ang ating dignidad bilang mga anak ng may likha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.